Alright, this time I'd like to introduce my surprise special guest. Kaya kubalo nung ladies first. Malilito ko nung ninong lady in Karela. Karela nga dua. Okay, una tane po itang daramdaman yung boses, voice over keniking Newsline 103.1 FM. Itang medyo magalasgas boses. itang emo balong nung mepul mo nyaya at makanya niya boses, gagaral galya boses. Husky ya paleta. Ladies and gentlemen, the Bonnie Tyler of Pampanga, Miss Patricia May. Ayan, maya pagat panapon po kayo nga, mga ka-Central TV Luzon. Ayan. It's my third time. Wow. Thank you so much. Siyempre, gagawin namin ng third time. Gagawin namin ang lahat para maging last na to. Ay, ano? Charot! Ay, ko last na pala to. Okay, ito naman po ang ating second guest na talaga namang all the way. Yak balo no, karinya ba't nung batya mo king Aldo o batya mo king Lansangan? Ladies and gentlemen, Baklang Danupan from Guagua, Pampanga. Mo balo Ninuya ngeni. Uninda kalya karakter ini. Ladies and gentlemen, Tyra Banks from Tyra Show. Maya, panabong kayo kabalit. This is Susmita Sen, kumakain ng betche, nagkita ng magazine from India. Charot! Ayan, ako pala si Tyra from Tyra Show. Yes! O diba? Ang saya ng episode natin ngayon. Dinalaw tayo ni Susmita Sen, no? Wapen kakuleme in fairness. Kakuleme. Ano yan sinadya mo yan, no? Miktambay ka aking bubungan. Actually, may agli na akong mako king gatas. Ay, gatas? Iwari maputing gatas. Nano yung gatas yan? Gatas ng pusit, friend. But anyway, ayan. In fairness, bongga yung episode tangin ni maguluyan. Maguluyang masaya. Pero pala mo atake monitor kawangis kay Justin Bieber. Wapin. Ika pangalawang kawangis. Sino yan? Ikay Jan Lapos. Alright. Ayan, Rene po rin kayabe ako king show, karing events, 10 gigs. Ayan, we are the Tres Josas. That's right. Wapin Paka-outfit tanginin We'd like to thank Miss Madel Bernal para sa aming mga jacket. Marcy Madel, yan. Yeah, thank you so much. Pero bala mo yung costume tam, balang barangay tanod tam. Bala upin, kailangan makadong gown tamo Ali naman. Alright, syempre po, ayan. Mangumusta ko pa mo po karening beta mo kening studio. Syempre, unahan tayo ni Bonnie Tyler. Okay, Bonnie Tyler, kumusta na ang isang Bonnie Tyler ngayon? Masarap ang aking gising ngayon. Wow, masarap. Yan. Kasi kagabi, busog na busog bago natulog. Thank you so much, Ma'am Ging. Yan, at Sitio Looban, Santa Cruz, Lubao for having us last night sa kanilang senior citizens party. Yan. Wow. Diba? The more events, more blessing. O, kumusta naman ang isang nag-iisang Tyra, ang tinaguri ang Baklang Danupan ng Tyra Show? Opo, siya po ay nakikita nyo sa mga vlog, yung mga Katagalugan natin. Ako, kahit hindi nyo po naintindihan yung mga Kapampangan vlog niya, mag-e-enjoy po kayo sa mga expression ng kanyang mukha. Kumusta na si Tyra Show, Tyra Banks? Well, thank you so much, Miss Ara Muna. I'm always blessed. Dahil sa araw-araw pagising pa lamang po, isang malaking blessing na yon. Wow! Hanggang dito may hugot pa rin. Oo, magaganda po yung mga vlog ngayon ni Tyra kasi mga hugot talaga, mga real talk. Oo. Diba? Mga real talk talaga. And syempre, bukod sa kinukumusta ko kayo ng, sa mga events, sa mga ginagawa nyo sa araw-araw, okay, kumusta naman ang mga personal life natin dyan? Ladies first, si Bonnie Tyler, kumusta yung mga kids? Ladies first, akala ko siya. Ladies choice. Ladies choice yan. Okay. Ayan, my kids are doing good. Yan, naiwan ko. Ihay mo naman sila. Mama, yan, si Jam Ashley. Yan, nanonood sila niyan. Hello, yan, Jam. Together with Mama, Lina, and of course kay Daddy Ellie. Yan, si Lalab, si Rain, ang inyong inaanak.
Ayan. Yan, of Hello, course, Rain. sa aking grandson, yan, the very cute, Sora Elijah, yan, at si Sia, ang kanyang mom. Yes, so you have a happy family, Yes, di ba? Siyempre, ang kompleto. Bonnie Tyler. Oo. Siyempre naman, itong naman kasama nating si Tyra Show. At kung hindi nyo po nalalaman yung mga bagong followers ni Tyra, at may family din ito. Despite of the LGBT community member, siyempre, yung sinasabi niyang pagising pa lang sa umaga. Siyempre, alam kong may nagpapasaya sa'yo. Yan, pagising mo ng umaga. Kumusta naman ang family life natin? Ninano ka. Ano ka, bes? Ninano ka. Emotional naman. May masama ba sa tanong ko? Kinukumusta ko lang yung family at sa pagising mo. Kagising ko kasi amis king anak mo yung asawa. Bakit? Nasaan ba sila? Ala, tsulaking katuwangan ko. Aray ko. Nalungkot ka pagising mo, wala sila. Yung pala nasa biyanan mo. Okay. Yes, that's right. Pero I'm so happy. Siyempre, alam mo naman, kapampangan tayo. Kaya I'm so happy. Okay, sino naman na nagpapasaya ng araw mo, Tyra Banks? Siyempre, andyan yung aking pinakamamahal na beautiful daughter. Shout out kay baby Tiara Boo, Christine Tiara, and of course, Christine. sa aking asawa. Ayan. Wow, sa yung beloved wife. Yes. Sa aking asawa na si Aimee Messina. Oh, buti na lang binanggit mo yung pangalan. Bakit? Baka kasi ibang pangalan ang naiisip ng mga viewers natin. Baka si Berto na naman baka yan. Berto, Boyet, Noel, at ang pinaka gasgas na pangalan na sinasabi sa atin ng mga lalaki, ng mga boys, Mark. Oh no, sa dinami-dami ng mga nakilala ko na mga boys, no, pinakamaraming pangalan ang Mark. Totoo yan. At karamihan sa kanila mga DJ. Aray ko. Charot! Parang may ano yan Oo. Okay, kumustahin naman natin yung siyempre yung mga gig, alam ko yung mga gig natin. Si Bonnie Tyler, kumusta naman ang mga racket natin bukod sa mga gig? Yeah, simulan natin sa Monday. Oo nga, siyempre. Yan. Ano ngayon? Whether December? I like it or not, kasama kita. Okay. Yan, sa Martes na sa AMP ako. Ayan, and Miyerkules, sa Ayaw at sa Gusto Ko Pa Rin, Tres Diosas, kayo na naman ang kasama ko. Okay. Yan, Thursday May ganun po, talaga? Opo, Thursday po, nagtitinda po ako ng mani sa GMA. Uy! Walang ganun, Mars. Ayan, Thursday and Friday, wala naman akong ganap. Saturday, okay. yan, events, and of course, Sunday, nasa Fates Grill and Resto Bar po ako. Alright. Ang isang Tyra naman, syempre maraming pinagkakabalahan to bukod sa pagbablog. Parang same schedule lang, no? Monday lang tayo hindi magkasama. Oo. Kamukha mo talaga si Jan Lapus. Ang boses ko lang, mama. Medyo nag-jacket ka. Mas kamukha mo ngayon si Jet Pangan. Ganun talaga. Grabe ka Pero sa akin. pero pag ganyan ang tsura mo, wala kang makeup at mahabang buhok mo, mas kahawig mo si Yan na. yung mga kasabayan ni Sherry, si Manil Reynes at saka si Tina Paner. Cheryl Cruz. Hindi, Romnick Sarmiento. Maria Jose. Aray ko. Masyado ka sa akin. Okay, ayan. Ay, tanungin ko lang kayo ha. Siyempre, meron akong trending chika dito. Total, nandyan na rin lang kayo. Siyempre, fanatic din kayo ng mga pageant. Alam naman natin yung mga nangyayari ngayon sa mundo ng Miss Universe. Oo. Anong masasabi nyo doon sa unang tanong ko muna, no? Ito na po yung ating tinatawag na trending chika dito sa Chika Muna with Ara muna. So, chill lang po kayo dyan at bibigyan linaw po namin yung mga pinag-uusapan sa social media. Ang unang tanong ko sa dalawa, doon sa top 10 natin, top 10, satisfied pa kayo dito sa top 10, no? Ito yung top 10 nung ginanapang Miss Universe 2023, no? Una dyan ang Puerto Rico, Thailand, Peru, Colombia, Nicaragua, Philippines, El Salvador, Venezuela, Australia at Spain. Ano muna ang masasabi nyo doon sa top 10?
Sa akin, okay lang. It's a great choice. Nakukulangan lang ako kasi parang hindi kumpleto, wala si Miss USA. Kasi nasanay ako every time. 'Di ba? Palaging kasama si Miss USA sa top 10. So nakulangan ka, mas gusto mo yung top 11 sana may ipang 11 pa. Pero I'm happy kasi pasok siya MMD syempre. Wow, yung pambato ng Pilipinas, no. Pero eto naman si Tyra, sumasali rin kasi to dati. Sa mga labanan? Hindi, sa paluwagan. Kala ko labanan. Masyado ka, friend. Hindi, nakakapag-title ito ng mga Miss Gay noon, di ba? Dati yan. Okay, Miss Tyra Banks, okay ka ba dito sa top 10? Well, from my own perception, okay na okay po ako sa top 10 kasi talagang concrete pong magja-judge doon, talaga yung mga deserving lang ang papasok sa ating top 10. So wala si Miss USA, hindi siya deserving. Actually, at that time, hindi masyadong kabog si Miss USA. Oo, siguro yun lang ngayon. Oo, pero lahat sila magaganda, 'di ba? Lahat may dating. Pero ang hinihintay lang natin yung mag-outstanding na, 'di ba? Yung may kakaiba talaga ang dating. Okay. Pagdating naman dito sa top 5, eto na. Dito na nagkaroon ng medyo komosyon sa ating mga followers. Ako nanonood din ako ng live yung portion na to. Pero hindi ko agad nakita na may kumakalat ng screenshot ng unang na-post ng organizer, 'di ba, diyan sa El Salvador. Yung website nila mismo. Oo, yung website mismo ng Miss Universe 2023. Ay, ito yung top 5 na napili sa nakaraang Miss Universe 2023. Ayan, una na dyan ang Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Miss Thailand, at dito kumabog yung mga dibdib ng mga Pilipino. Dahil last spot na lang, 'di ba? They are expecting mapupwesto ang Pilipinas. Tama. At maraming kumakalat na balita na bakit ang camera ay nakatutok kay Miss Philippines pero ang tinawag na pangalan ay Miss Colombia. That's true. So anong masasabi nyo dito? Merong konting kontrobersya dito na ito, binabalanse lang po namin, mga sariling opinion po namin ito. Wala pong kinalaman ng himpilan natin, ang Newsline. So kung ano man yung mga opinion ng ating mga guests ay sa kanila rin po yon. Okay, si Bonnie Tyler. Anong masasabi mo doon sa nung hindi mo pa alam na may ibang top 5 pa lang na i-post, nung hindi nakapasok ng Pilipinas, how do you feel about that? Ay, talagang nalungkot ako. Parang yung kahit hindi ikaw yung lumalaban. Kailangan makita namin na nalungkot ka. Talagang nalungkot ako, Mars. Kasi I was expecting na Miss MMD. Kailangan may luhang babagsak sa kaliwang mata. Pengi pong butter. Wait ako direct. Ang hirap nun kaliwang mata lang. Oo. Nga Buti na lang hindi ginawa ni Bonnie Tyler kasi yung kanan naman yung kay Tyler. Kaya, syempre, first and foremost, dun sa nakikita ko kasi, nanonood kasi kami ng mga pamangkin ko, sabi ko, she really deserves it. Talagang stand out siya, the way she walk, the way she carries every niya, kung swimsuit man yan. Pero hindi mo pa alam, yung kalungkutan mong yan, hindi mo pa alam na may naglilik na kumakalat na ibang top 5. Kasi, okay, mamaya natin pag-usapan yun. Okay. Iniisip ko, baka mamaya, yun ang unang pumasok sa isip ko, na meron lang nagkamali. It's either sa pagbasa or sa pagbigkas lang. Kasi it already happened kay Pia Wurtzbach. Na nagkaroon ng ganung So I was expecting na, baka nagkamali lang ng pagkakasabi, di ba? Oo, iba kasi ang sitwasyon noon kay Miss Pia Wurtzbach dito sa sitwasyon nito. Ito kasi sitwasyon pa lang ng top 5. So kailangan umarangkada ka muna sa top 5. Then aarangkada ka sa top 3 bago ka mag-aim doon sa pinaka-corona talaga. Si Tyra Banks naman, nung hindi mo pa alam yung nag-leak na top 5 na kasama ang Philippines, dito sa
tinawag na 5 top 5 sa Miss Universe 2023. Ang Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Thailand, Colombia. May ibang top 5 ka pa bang bet bukod dito sa natawag? Actually, tatlo lang talaga yung pinaka-bet ko. Tatlo yung tinaka-bet For mo. that day. Actually, manalbek talaga kanita talagang mag-nervous ko. Hanya mo sa day Nicaragua, sabi ko, ay, pasok na talaga Nicaragua. Kasi talagang itapang kain na, di ba? Kaya ba't, Thailand, bet niya rin in Thailand, Okay. actually. And then, I was expecting talaga na makapasok ang Philippines on that spot. Exactly. Okay. Yeah, kaya niyang, So, disappointed ka rin. Yes, I'm so disappointed. Sino yung bukod sa Philippines, sino pa yung ine-expect mo na papasok ng top 5? Only Nicaragua. Nicaragua. Yeah, kasi si Nicaragua talaga, swimsuit pa lang, talagang ikmul na no rin kaya. 89 candidates. At saka yung yung costume. Ang ganda. Yung parang uwak na kulay Yes, black, di ba? Napaka-perfect. Perfect. At saka malinis yung pagdadala niyang costume. Oo, pero aside from that, syempre, Philippines talaga, dun sa gown competition, siya yung pinaka-umangat. That it's because na taga-Pilipinas tayo, that's because we are Filipino, pero talagang akit mula, pare-pareho lakule, gown, pero yung Philippines maka-black yung but lintaw yung elegant, super. True. Yes. And Tsaka may dagdag ko lang, Oo. yung lahat ng ginamit niya, meron lahat yung Impact. symbols. Oo. Halimbawa, yung kulay na emerald green, galing yun dun sa gown na ginamit ng mama niya. Yung black naman na transparent, galing yan dun sa ating magpapatok na tattoo artist na si Yan. Tapos yung ating national costume, syempre bitbit niya ang Philippine Airlines. Oo, diba? speaking of costume, no. Mamaya po babalikan natin yung kontrobersya doon sa top 5 para hindi mo na masyadong mainit ang usapan. Speaking of costume, sino yung top 3 nyo na favorite na nagdala ng costume? Kasi yung sa Pilipinas, kung sa ganda, no, maganda talaga yung eroplano. Kaya lang maraming medyo nagbash doon sa eroplano. Parang commercial ang dating nung costume niya, hindi national costume. Kasi alam naman natin, pag sinabing national costume, naka-attach yung cultural aspect ng isang bansa, 'di ba? Like Filipiniana o whatsoever, bahay kubo, yung mga ganon, mga perlas, basta native na dating. Native and cultural aspect ng isang bansa. Pero yung eroplano, parang commercial ang dating niya. So, pero maganda rin naman siya, 'di ba? Maganda. Tsaka bukod doon sa Philippine costume ni Michelle, sino pang costume ang medyo naging bet nyo? Oy, syempre yung Ako Nicaragua talaga. Oo, yung itim na bird, di bird, ba? Nicaragua, ang ganda ng costume ng Nicaragua, malinis. Tapos simple siya pero pag nakita mo talagang ay ang bongga ng costume. Tsaka yung pag na malapitan, no, pag pag kin-close up na siya talagang kumikinang lahat. Tsaka the way na binitbit ni Nicaragua yung kanyang costume, talagang pasabog. Perfect. Yung si Nicaragua, ayan, sinabi nyo yung pagbitbit niya. Isa kasi sa mga mga tinitignan ng mga judges, yung how to carry the costume. Doon naman bonggang-bongga si Philippines, kahit na eroplano yung dala niya. Ikaw ba naman magrarampa ka ng isang eroplano? Diba? Saan ka pa, diba? Hindi, ibig sabihin, ang ibig sabihin, yung alam niyang dalhin yung eroplano, umikot pa siyang gano'n, may pinakita pa siya mga pictures ng ating bansang Pilipinas, mga lugar-lugar, may pailaw pa. Pero, so, doon pumasok yung culture ng Philippines. Oo. Sa national costume na nung binuksan niya yung wings ng eroplano. Oo. yes. Kasi May mga nakasulat pa sa likod nun. Tama. Kasi nung si Catriona Gray, kahit sinasabi nilang commercial din yung parol noon, pero it's a part of culture. Yeah. Lalo na dito sa Pampanga. Yes. Diyan nagsimula yung mga giant lantern natin, yung mga kumukutitap-kutitap diyan.
So, it's a part of culture. So, maganda rin ang pagkabit-bit ni Catriona Gray noon, di ba? And we are very proud kasi Kapampangan yung gumawa. Oo, di ba? Sa isa sa mga nagdisenyo niyan si Bapang Eric Kiwa, yung mga Kiwa family diyan sa City of San Fernando sa Santa Lucia. Alright. Ang oras po natin is 12:49 in the afternoon. Kayo pa rin ay nakikinig sa 103.1 FM. Ikaw abida. At pakilike po, share ang ating Facebook Live, ang Newsline Central Luzon TV. Magbabalik po ang inyong programa. Magbibigay lang kami ng konting paalala. At hihinga lang po ang Tres Diosas. Magbabalik po ang Chika Muna. This is Newsline 103.1 FM. Mga kumbatsero, eto na ang mapait na katotohanan. Di ko akalain, gagamit din ako. Ipagtatapat ko na user ako ng King's Herbal Plus. Ako ang hari ng aking pamilya, kaya hari rin ang partner ko pagdating sa pananatiling healthy at happy. Yan ang King's Herbal Plus. Tumutulong para palakasin ang katawan at immune system para labanan ang mga pangunahing karamdaman. Mas pinadami, mas pinalaki, mas pinalakas. Natural ang pait. King's Herbal Plus 1 liter. Walang katumbas. Mag-King's Herbal Plus na. Yon! Mahalagang paalala, ang King's Herbal Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. King's Herbal Plus is available at all Watson stores nationwide and also available at our local pharmacies at Visayas and Mindanao areas such as South Star Drug, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, HB1 Pharmacy, Amesco Drug, Sabon Drug Store, Grace Pharmacy, Drugman Drug House, Jolly Pharmacy, MD Drug, Argrelius Pharmacy, Sincere Drug Store, Tesco Drug, 316 Pharmacy, Armico Drug, Metro Kings Pharmacy, and Vigium Pharmacy. For more information, please contact us at our official Facebook page, REH Kings Empire Corporation. Ang hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Hayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Pagkain Pinoy ang bida, galing ng Pampanga. Sa Pansay tinangan tayo, mga foods ay panalo. Sa Pansay tinangan tayo, dito magsalo-salo. Inyong mga paborito, lahat nandirito. Sa Pansay tinangan tayo, iyan pusok ka rito. This is Newsline 103.1 FM. Alright, nagbabalik pa rin ang inyong programa ng Chika Muna with yours truly, Ara Muna. Hey! Okay, this time, ayan, baka meron tayong mga sasagot pa ng ating katanungan. Magbigay lang po ng mga naging Miss Universe ng mga nakaraang mga taon. Anywhere in the world na nakoronahan. Eto, meron akong listahan dito. Baka naiisip nyo rin to. Okay. Ito si South Africa nung 2017. Sino yan? Si Demi Lynette Peters. Yeah. Okay, tapos sumunod naman 2018 Catriona Gray. Diba? Oo, Catriona Gray tayo. Tapos 2019 South Africa ulit. Wow. Oo. And then 2020 Mexico, 2021 India. Oo, 2022 Panama. Ay hindi, iba pala 'yon, iba. Yan, sorry. Ako baka maano na naman ako, iba yung na-announce ko. Ano ba 'yan? Sorry po. Iba po 'yon.
Nakatingin pala ako sa 2002, Panama. Yan. 2002. Oo. Okay. Eto, magbibigay tayo ng mga bansa kung saan dito mo kasi malalaman kung ilang corona na ang kanilang napanalunan. So, ang nangunguna dito ay ang USA. Ayon USA. dito sa ating source, nakasyam na sila ng corona sa Miss Universe. Ito ito yung mga taon 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997, 2012 at 2022. Oo. Yes. Tapos naman ang Venezuela, di ba? Ang Venezuela hindi nagpapahuli. Ang Venezuela naman nakapito. 7. Pitong corona. Noong 1979, 1981, 1986, 1996, 2008, 2009 at 2013. At sumunod ang Puerto Rico, naka-5 corona. Yan. Noong 1970, 1985, 1993, 2001, 2006. Wala ko yung susunod. Susunod? Philippines. Yes! Hindi nagpapahuli ang Philippines. As of now, naka-4 na corona na. Yes. At alam ko yan kung sino sila. Sige nga, sige nga. Gloria Diaz. Marge Moran. Catriona Gray. Pia Alonzo Wagner. Yes. Tama. Yan po yung mga taong 1969, 1973, 2015 at 2018. Yes. Yes, sumunod naman sa Pilipinas ang India. As of now, nakakatatlong corona na sa Miss Universe. 1994, si Susmita Sen. 2000, year 2000 and 2021. At tay sila ng Mexico. 1991, 2010 and 2020. South Africa, tatlo din. 1978, 2017 at 2019. At ang Sweden, nakatatlo din, 1955, 1966, 1984. At yung iba naman, nakatigdalawa, ang France, 1953, 2016, Colombia, dalawa. Yes, Colombia. Oo, 1958, 2014, at ang Japan, dalawa, 1959, 2007. Yan. Diba? Yung iba, and so on na po yun. At syempre, yan, nababanggit lang natin yan para maiba lang yung natin, mood. Kasi napakainit po ng usapin doon sa nangyaring, sabi nila dayaan. Pero wala pa po tayong final pruweba doon. Yes. Lahat ng mga nakikita po natin sa social media ay haka-haka. Yes. Opinions at mga opinions na may mga nakikita silang parang butas na parang ganito nga yung nangyari, ganito yung eksena. Dapat nandyan yung si Michelle D sa top 5. So, ang tanong ko sa inyong dalawa, ano yung pakiramdam na kung totoo man na nadaya si Michelle D? Ano ba yan? Deserving ba niya? O saan yung sa tingin yung may pagkakamali? Sa organizer ba? Sa mga judges ba? Ano yung first impression ninyo dito? Ako, I think it's between the organizer, yung may-ari ng Miss You. May-ari ng Miss You, no? Si John Quirk. Oo. Sino daw? Kasi, andyang makananding iduruting begging ita. In begging ita, it's between Nicaragua and Philippines only. Ilang adwang milalabang ka rin. Wapen, Tago ba, mo pa check nung naano pa yung malyari ka rin. Istong tinalan niyang Mikey Michelle D. Ay, nako. Well-trained niya. Actually, well-trained niya. Supposed to be Tito Boy Abunda, maging niyang judge for the Miss Universe 2023. When I make back out siya, it's because lumaban pala yung Michelle D. Kasi Tito Boy Abunda, yung mag-train kang Michelle D. Yeah. So baka magkaroon ng, yun ang iniiwasan issue, natin yes. na Issue. magkaroon ng dayaan,
pero tayo Pero yun ang dinadaya. nangyari. Baka maging bias, di ba? Baka maging bias. Yeah. Okay, syempre yung mga kumakalat na video ngayon, no, sabi nila, yung iba naman ang impression, dahil paganda rin naman si Thailand, at saka deserving din naman, kaya lang siguro, nagkataon na, yun nga, parang siya yung sinisisi na ni-replace doon sa lugar ni Michelle. So, ang tanong, gaano naman kaya ka-legit yung kumalat na na screenshot na talaga namang yun ang pinaniniwalaan ng iba pinaniniwalaan na oo nga, nandoon si Michelle, yung picture niya. Kasi imposible namang napagkamalan niya si Miss Thailand. Si Miss Thailand ang haba ng buhok. Definitely. At saka, before kasi i-announce ang winner, ang copy, ipapasa sa cameraman, sa mga host, everything. Kasi yung cameraman, para alam niya yung susundan niya. Kaya kung napansin nyo, yung spot ni Miss Thailand, nakatutok yung camera kay Michelle. Philippines. Which is yung spot kasi na yun is for Philippines. Diba? Kaya after a minute, talagang ang bilis pinalitan. Oo nga. Hindi nila alam, maraming teki-teki dito sa sa Pilipinas, di ba? Maraming naka-screenshot. Kasi alam mo naman yung mga Pilipino, pinapanood pa lang, naka-follow na yan sa mga IG. Super supportive sila. Kasi unahan tayo dyan yung dahil excited tayo, no? Pag nakita natin, ay, pasok ang Philippines. Pasok siya, di ba? Ipopost agad yan Oo, ayan. Nang dahil dyan, ayan, nanonood si Mami Isabel Leonardo, mula kay Cheche Leonardo. And syempre, Janice Guerra. Hello kapatid. Thank you. See you soon. And si Tasha nanonood. Hello. Hello, bebe. Shoutout daw, sabi ni Myra Manalang kay Judy, Ed, and Sel. At syempre, Yapong Mila, Chuya Paringken. Magpa-shoutout ka, Mapong Mila. Okay, kay Papsi, may pa-shoutout si Papsi. Ayan, shoutout ko lang rin Mamangan Kenny King Beshi ko. Ayan, shoutout kay J. Ali Garganta. Yan, palagi nanonood yan sa live natin. Yan kay Sir John. Ay, pangalaguda ka rin Alben na. Sino kaya rin Alben na? Yan, hello Jen Pahardo Nakshi. Yan, ay, atin niyang sasabihan ni Sir John. Tyra, spell elegant. Spell elegant ka na. Abanggat ming elegant. Basta masanting niya, Sir John. Ayan, syempre, get well soon daw kaya, Mami Marita. Diba? Alright. Hello din kay Jen Fajardo. Hello. Get well soon, Mami Marita. And kay Liz Naba. Ayan, hi madam. Yan yung pinag-o-orderan ko ng mga Korean foods. Okay. From And si Alvin nandyan din present. Good afternoon. Ma'am Ara and Patricia May and Tyra. Shoutout po. Kompleto. And Shirley David Carlon. Yes. Hi, Sisi Patricia May and Madam Tyra. Hi, mga supporters natin yan. May konsyala, Okay, entry na ng Alvin Karetang Kutang Tamong Miss Universe, Gloria Diaz, Megan Yang, ayan, Margarita Moran. Ay, si Megan sa Miss World siya, hindi siya Miss Universe. Melilikang Bagia, Alvin, i-Megan niya Miss World. Si Miss Ara muna, hindi rin siya sa Miss Universe. Sa labanan din siya. Labanan ng mga gagamba. Hindi na nagbago yon. Di ba pwedeng ipis naman? Ay, ito, magbabago sa akin. Patricia May Stevens, Miss You 2023, labanan din. Ng mga langgam. Paunahan. Bisa ka pa Miss Universe pa, isa pa daw, Katrio yun, tumama yun. Okay. Yan. And this time naman, ayan, back tayo kay Michelle D. Ito naman yung kagandahan ng good news, despite of sinasabi nilang nadaya, kasi yung nasa positive outlook and attitude yung attitude ngayon ni Michelle D. MMD. Napakaganda ng mood niya. Kumbaga sa pinipigil niyang maging emotional. Yeah. Unang-una nandun pa kasi siya sa ibang bansa. Kumbaga sa yung mga involved sa issue, nakakasalamuha pa rin niya. Yes. So hindi siya pwedeng magpakita ng other emotional reactions. Oo, yung mga kailangan niyang ilabas. Siyempre, siya yung mismong, kung tayong mga hindi kandidata, di pa tayo makamove on yung iba, siya pa kaya ng mismong siya yung kandidata na mas alam niya kung ano yung nangyayari doon, di ba?
So, ayun nga, yun ang kagandahan sa ugali ni Michelle D, no? Na talaga namang, at saka bit-bit niya yung mga 3 award na nakuha niya. Yes. Oo, ito yung mga 3 award na talaga namang pinagmamalaki natin na siya lang ang meron nito. Diba? Sa mga nakatunggal niya. Kahit yung mga nag-title, nag-top 3, nag-top 5, wala silang ganito. Yes. Ito po yung 3 special awards na nakuha ng pambato ng Pilipinas sa nakaraang Miss Universe 2023 na si Michelle Marquez D, na daughter po ng ating former beauty queen, Miss International 1979, Miss Melanie Marquez, na kabalen natin na Kapampangan. Yan. Pinsan ni America Espinosa ni si America Hispana. Oo. Si ano yun? Si Winwin Marquez. Winwin Marquez. Si Winwin Marquez. At naging ex ni Senator Lito Lapid. Oy, issue yan. Issue yan, Miss Ara. Uy, si ano ang sinasabi ko si Miss Melanie Marquez. Been before. Oo. Ano naman yan kasi nawala yung ano natin kay Michelle D. Pero itutuloy natin yung 3 niya. Dito muna tayo kay Melanie Marquez. Balo na yung apong milay ni. Ayun, ichika tayo. Si Miss Melanie Marquez kasi, nung 80s, ayan, sinubaybayan ko yan. O, nagkaroon siya ng pelikula. The True to Life Story of Miss Melanie Marquez. Kaya nakita doon sa istorya na naging jowa niya si Lito Lapid, di ba? Kaya fanatic din ako kay Miss Melanie. Siyempre, lalo na dito sa mga anak niya, di ba? At kung si Miss Melanie Marquez noon, pinupuna yung mga bali-bali niyang English, abay bumawi siya ngayon sa mga anak niya. Exactly. Kung mag-English, parang taga-Amerika na. Nakita mo yung post ni Melanie Marquez? Oo. Yung post niya patungkol kay may-ari ng Miss Universe? Oo, di ba? Bali-bali din. You fool me once, you fool me twice, you fool me thrice, you fool me four. Uy, pero doon siya sumikat Which is aliw na aliw ang mga netizen sa kanya. Oo, netizen. Netizen, sorry. Hindi, tsaka doon minahal si Melanie Marquez. Yes, sa pagiging parang style niya si Quinto. Yung the way they talk in English, hindi siya pero natutuwa yung tao. Yes. That's true. This time naman, si Michelle Marquez D, bago natin ibulgar yung kanyang 3 special awards sa nakaraang Miss Universe 2023. Yan. Michelle D is a 28-year-old na at ang kanyang birthday, para sa mga nagpapalo po sa kanya, 1995 siya, April 24. At syempre, ang kanyang mga parents is Melanie Marquez nga and Derek D. Diba, may lahing mga parang foreign, kaya talaga namang napakaganda ng lahi, diba? Parang si Enchong D. Kapinsan nila si Henry C. True. At si Michelle Marquez D, nagtapos yan sa De La Salle University, Manila. Okay, eto na po ang 3 di natin masasabing minor awards It's special awards. Kasi ito po ay dinaan sa mga botohan. Totoo? Oo. Ang kanyang unang award yung gold winner siya ng Voice for Change competition. Tapos yung isang award niya, ito yung naiuwi niyang award from the Spirit of Carnival Award given by the pageant sponsors Carnival Cruise. At ito ang pinakamabigat. Kaya talagang kung tutuusin, kung pagbabasihan mo itong mga special award na to, talagang dapat nasa top 5 siya. Hanggang sa top 3, di ba? Yung vote, yung fan vote. Ibig sabihin, mga tao, di ba? Bumoto yung mga tao. Oo, para sa kanya. Siya yung number 1. Totoo. So, congratulations! Imaginein mo bawat boto is $1. Yes. Diba? Yes, ilang milyon yun, di ba? Ilang milyon. So, congratulations kay Michelle Marquez D. Yan. So, sabay-sabay tayo. Michelle Marquez D, Pilipinas!
Magbabalik po ang Chika Muna. This is Newsline. 103.1 FM. Mga kumbatsero, eto na ang mapait na katotohanan. Di ko akalain, gagamit din ako. Ipagtatapat ko na user ako ng King's Herbal Plus. Ako ang hari ng aking pamilya, kaya hari rin ang partner ko pagdating sa pananatiling healthy at happy. Yan ang King's Herbal Plus. Tumutulong para palakasin ang katawan at immune system para labanan ang mga pangunahing karamdaman. Mas pinadami, mas pinalaki, mas pinalakas. Natural ang pait. King's Herbal Plus 1 liter. Walang katumbas. Mag-King's Herbal Plus na. Yon! Mahalagang paalala, ang King's Herbal Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. King's Herbal Plus is available at all Watson stores nationwide and also available at our local pharmacies at Visayas and Mindanao areas such as South Star Drug, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, HB1 Pharmacy, Amesco Drug, Sabon Drug Store, Grace Pharmacy, Drugman Drug House, Jolly Pharmacy, MD Drug, Argrelius Pharmacy, Sincere Drug Store, Tesco Drug, 316 Pharmacy, Armico Drug, Metro Kings Pharmacy, and Vigium Pharmacy. For more information, please contact us at our official Facebook page, REH Kings Empire Corporation. Ang hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Hayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Pagkain Pinoy ang bida, galing ng Pampanga. Sa Pansay tinangan tayo, mga foods ay panalo. Sa Pansay tinangan tayo, dito magsalo-salo. Inyong mga paborito, lahat nandirito. Sa Pansay tinangan tayo, iyan pusok ka rito. This is Newsline. 103.1 FM. Alright, nagbabalik pa rin ang inyong programang punong-puno ng chika at syempre indredo sa hanaping apong mila. Kasama pa rin natin Tyra Banks and Bonnie Tyler of Pampanga. Yes! We're back. Okay, ito naman yung mga reaksyon, no? Mga reaksyon ng ating mga netizen dito sa pinag-uusapang bakit hindi nakapasok ng top 5 ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2023. Okay, sabi naman ito naman ay mga reaksyon kasi marami na pong nag-react, no? Nabasa na yun sa mga social media. Ito, siguro ang babasahin ko na lang yung naging reaksyon ng organizer dito sa nangyaring issue. Although itong reaction nila, it's an apology nila sa netizen. Sabi ng Miss Universe El Salvador, we apologize for mistakenly posting wrong top 5 finalists in the Miss Universe 2023 on their social media pages, which included Philippine Beth Michelle D. This was a simple error of moving too fast. We heard the same result live at the same time that you all did. No special access over here. Yeah. We're sorry to both finalists. Ayan, yun ang sabi ng El Salvador Miss Universe organizer. So wala namang binabanggit doon na na talagang napalitan siya na si Miss Michelle D talaga. So parang siguro ang pinapalabas nila rito
opinion ko lang to pinapalabas nila dito, parang nagkamali lang sila ng lagyan ng picture. Sa kagustuhan nilang mabilis na ma-post yung result na top 5. Yeah. So yun yung parang pinapalabas nila dito. Parang kumbaga sa sa pagta-type mo ng mga wordings, nagkamali ka lang ng pagta-type. Parang ganun yung pinapalabas nila. So hindi pa nila ilalabas yung mga ibang mga nasa social media na yung asan yung scores, asan yung kasi ang scores po kasi is confidential. Pero alam nyo ba? Napaisip yung dalawa. Alam nyo ba dati, kung naalala ninyo kung talagang nanonood kayo ng mga pageant, lalo na sa Miss Universe, dati, nung bago si Charlene, si Susmita Sen noong 1994, noong mga 80s, early 90s, ang scores, pag tumayo ng naka-swimsuit, makikita mo sa gilid ng screen. Yes. 9.2, 9.1, 9.3. Makikita mo agad kung sino yung judge. Yes. At Miriam Kiamba? Oo, yung total niya, makikita mo na kung 9.2 yung total. Yes. Sa gown and swimsuit. So doon pa lang makikita mo kung lamang na ang isang kandidata. Kung pasok ka ba, may chance ka ba? At saka hindi mapapalitan yung scores kasi live siya, revealed siya. So maraming nagsasuggest na bakit hindi ibalik yung ganong sistema. Kaya lang po, iba na ngayon yung owner, parang ang patakbo parang lahat desisyon niya, kaya yan medyo nagkasemplang-semplang at nababankrupt pa rin ang Miss Universe. So may nabasa akong artikulo, mayroong isang kumakalat na video na isang interview ng isang foreigner na lalaki. Sabi niya, kung ang halaga ng Miss Universe ay $20 million at nababankrupt yan, kaya kong bilhin, sabi. Sa isang kondisyon, sabi. Ibabalik natin yung dating traditional na pure feminine, female lang ang mga sasali. True. Ibabalik yung dating quality ng pagiging isang babae sa buong universe. Kung ano yung attraction nila, ability, and everything. Sinabi niya yon sa isang kondisyon. Babayaran niya ng $20 million ang Miss Universe. Anong masasabi niyo doon, mga Diyosa? Which is definitely right. Kasi, di ba, paki-spell yung definitely. Definitely. Pwede red na lang, R-E-D. Yan, kasi, di ba nga, may mga qualities kailangan ang isang kandidata. Yan, aiming for Miss Universe. And Miss Universe is not a joke. Yan, di ba? Kasi lahat ng countries are included. So, it means kahit na, trans woman, pwede na. Hindi, minsan kasi, Mare, dahil nga pinayagan kasi sila ngayon. Kumbaga, binabalik ni yung kung sakasakali mabibili niya. I agree with his conditions and policies. Kasi tama siya. Miss Universe kasi Miss nga. Diba? Oo, tama. Kaya kailangan purong babae talaga siya. Parang gusto mong magdagdag do sa 20 million. Pwede. Gawin natin 21 million. Parang gusto mong bumakas. Oo parang ganon. Hi kay Jo Salazar. Ayan. Ay, shout out kay mga kasama natin dito sa Newsline at saka si Sir Chris. Okay, ito yung reaksyon ng mga sa pag-apology ng Miss Universe organizer sa El Salvador. Sabi ng mga ilang netizen, Nelisen, miyawa ko ketang netizen mo. Okay, siyempre po, di po natin pwedeng banggitin yung mga ibang foul words, no? So, lalaktawan. Summary lang naman po ito sa mga netizen na nagko-comment doon sa pag-apology ng Miss Universe organizer El Salvador. Sabi nung isa, wag na rin natin babanggitin yung mga pangalan ng mga nag-comment. Ayan, sabi nung isa, bakit? Galit ba kayo sa Pinas? I saw Steve Harvey interview. A guy congratulate him after he announced the wrong winner, which is Colombia. But suddenly, Steve Harvey wants to correct it quickly. O, diba? Yun naman ang kaibahan, Mare. Yun ang kaibahan ng nangyari kay Miss Pia Wurzbach. Kasi kay Miss Pia, ang nagkamali host. So, yung host, nag-iisa lang naman kasi siya na nagkamali. So, makakamove siya agad na ito ba yon? Tama ba? Parang may mali.
So, kinorek siya agad at umalik siya agad on the spot kasi siya yung may hawak ng mikropono na dapat i-correct. Yung nangyari kay Michelle D, maraming details. Maraming butas, maraming pwedeng isipin. That's true. May nag-iisip na binagsak siya ng 2 judge. May nag-iisip na nagkamali lang ng picture. May nag-iisip na pinatanggal mismo ng may-ari ng Miss Universe at sinalpak si Miss Thailand kasi taga-Thailand si may-ari, si owner. Hindi ko na mabanggit yung pangalan kasi hindi ko maalala. Medyo mahirap. Pero Kasi tawag namin sa kanya, shoo. Pero in fairness, dapat naman kasi yung attitude niya sa mga social media, medyo nangingibabaw yung na nakakainis siyang tignan. Kailangan naman medyo baguhin niya yon. Although wala naman tayong galit sa owner na Miss Universe, na pag-uusapan lang po natin kung ano lang yung nakikita natin. No? Pero open po ang ating himpilan kung sakaling bumisita siya sa atin dito sa Newsline. You are welcome on our station. I will English my message to you. The owner of Miss Universe. Miss Hello Universe. Yes, you can explain your side by side. Ay, nakita mo yung niya? Yung isang video na hawak niya si MMD. Yung move on. Oo, nagbanggit siya doon ng 2 bansa naman, Thailand and Philippines. Move on. But syempre sa Thailand kasi walang masyadong kurot yun. Wala. Mas may kurot sa Pilipinas kasi tayo yung mga nadehado. At nakita mo ang reaksyon ng mga netizen. Yes. At saka compose lang si Michelle D. Nung nagaganap yung pang-iinsulto sa kanya, di ba? Pero despite of that, eto po yung mga iba pang reaksyon doon sa apology nila. Ito. Sabi ni... okay, wag na nating banggitin yung pangalan ng netizen. A big LOL for the Miss Universe 2023 organizer, sabi niya. Ayan, Miss Universe 2023, Philippines deserve the place at the top 5. Totoo. Sabi nung isa. Okay, sabi naman nito, ayan, nung isa sabi naman sabi ni Miss Baldwin, ang hula niya, si MMD ang mananalo. First, si Australia, second si Nicaragua. Kaso, na mekos-mekos. Word mekos-mekos. Burikit ang word. O diba, word of the year yan yung mekos-mekos. Actually, Pero yung mekos-mekos na ko na yan, na-explain ko na dito, ang ibig sabihin niyan, mix-mix, halo-halo. Yes. Nabigyan na lang ng ibang kahulugan. Katulad dito, imbis na sabihin na word na dayaan, sinabi na mekos-mekos. Ay, natawa ako dyan sa mekos-mekos mo na yan. Nung time na sinabi mo yan, nakikinig si Daddy. Kaya tinanong niya sa akin, anong ibig sabihin ni Ara doon sa mekos-mekos? Sabi ko, mix-mix. Ayun pala yun. Sabi rin ng isa, ayan, wala tayong magagawa pag na mekos-mekos na ng mga judge. Judge naman yung sinasabi niya, di ba? So maraming pagkakaiba nung panahon ni Pia Worsbach at saka ni Miss Michelle D. Yan. Yes. Parang kulang. Michelle Marquez D. Pilipinas! Ayan. Alam nyo kaya, pinofocus ko yan. Sa lahat ng naging Miss Universe natin, siya lang ang bukod tanging nagbanggit, gumamit ng salitang Pilipinas. Yan. Michelle Marquez D. Pilipinas! Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Kaya thank you so much sa inyong dalawa. Thank you very much. Tyra Banks. And Bonnie. Okay, maraming salamat po. Ayan, ito po ang kalaguran nyo, ang laging kumikembot sa mga chika na nangyayari sa paligid. Makipag-indredos kayo po balang Martis at Huwebes. Kinimuyan King 103.1 FM. At syempre, Newsline Central Zone. God bless everyone! May kitikita mo po next week. Ini po yung kalaguran nyo, Ara muna. At ini po ang chika muna.